Magandang hapon po muli mga kapatid. At alam ko po ay bawat isa ay nakahanda na upang muli tayo po ay magsalo-salo ng salita ng Diyos. Atin pong pagnilay-nilayin, atin pong pag-aralan. Napakaganda po ng salita ng Diyos. Ito yung nagbibigay ng inspirasyon, nagbibigay sa atin ng paalala, correction. Higit sa lahat, ito po ay nagpapatibay ng ating ugnayan sa ating Panginoon. Kaya nga po, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Brother Ray Agravante. Muli po, tayo po yung manalangin. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Nagpapasalamat po kami sa araw-araw na kami lagi mong pinagpapala. At nawa po, Panginoon, sa araw na ito, muli po, mapaalalahanan kami at magsilbi po itong karagdagan. Magbigay po sa amin ng inspirasyon ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Sa Philippians po tayo, Philippians chapter 2, verse 4 to 11. Kapatid, Philippians chapter 2, verse 11, 6 to 11. Yan po. Ang halimbawang iniwan ng ating Panginoon Jesus. Basahin ko na po. Ipagmalasakit niyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nag-umilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitiwan ang karapatan niya ito at namuhay ng isang anak. Ipinanak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan, higit sa lahat ng pangalan. Ano pa ang lahat ng nilalang? Nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maniniklod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang ating Panginoon, ang halimbawa ipinakita ng ating Panginoon sa atin. Isang buhay na ganap at kasya ang ipinakita ng Panginoon. Isang buhay na magbibigay sa iyo ng inspirasyon ang binigay ng ating Panginoon. Dito po sa ating binasa, ipagmalasakit niyo ang kapakanan ng iba. Huwag lamang ang inyong sarili. Si Jesus po ay hindi po makasarili ang ating Panginoon. Nakakita naman po natin kung paano niya inihandog ang kanyang buhay, kung paano niya ipinakita ito kung kapanahunan niya. Kung kapanahunan niya, siya ay nagturo, siya ay nagpagaling, siya ay nagpakain. Ang lahat po ng mga inaapi ay kanyang pinagtanggol. Ang lahat po ng mga itinakwil ng lipunan ay kanyang kinalinga. Ang lahat ng walang pag-asa ay binigyan niya ng pag-asa. Ang lahat ng mga nasa kadiliman ay kanyang binigyan ng liwanag. Ang lahat ng mga nasa inalipin ng masamang espiritu ay kanyang pinalaya. Yan po ang konsiderasyon na binigay ng Diyos sa mga tao. Bilang mga mananampalataya ng Panginoon, mga taong naniniwala sa Kanyang salita, mga taong sumasampalataya sa Kanya. Anong sabi? Ipagmalasakit niyo ang kapakanan ng iba. Hindi lamang po yung ating sarili. Kapag ikaw ay bagong mananampalataya o nagsisimula pa lamang, ikaw ay pinalalakas ng mga kapatiran, pinapaalalahanan ka, tinuturuan ka, ikaw ay binibisita sa inyong tahanan,
ikaw ay sinasabihan ng ganito, kapatid, kailangan mo isa pamuhay ang salita ninyo. Kailangan mong gawin ang kalooban ng Diyos. Kailangan mong isa pamuhay ang kanyang salita. So, ikinukonsidera ka ng mga kapatid. Sapagkat gusto ng mga kapatid na ikaw ay mapalakas, especially kapag nagsisimula ka pala. Na pinapaalala ka magkas ka ng Biblia, manalangin ka, ikaw ay dumalo ng mga gawain, huwag mong kaliligtaan ang salita ng Diyos, huwag mong kakalimutan gawin yung mga bagay na makapagpapalagay sa iyo. Ang konsiderasyon ko ay, baka pumalito po tayo, kaibahan po ito sa pagtatangi. Ang konsiderasyon po ay, halimbawa po, ang isang tao hindi marunong kumain ng gulay, at ikaw ay kumakain ng gulay. Kung inyo pong iisipin na minsan sinasabi natin na napaka-arte naman ng taong ito, hindi siya kumakain ng gulay. Kasi mayroong mga tao pang hindi ganun talaga kumakain ng gulay. Bilang konsiderasyon sa kanya, kung ikaw ay may ulam na pritong isda, sabihin mo sa kanya, kapatid, sa'yo na yung isda, takin na yung gulay. So, ang tawag po dyan ay konsiderasyon, hindi po pagtatangi yun. Iba naman po yung pagtatangi. Ang pagtatangi po ay katulad na nabasa natin sa Santiago, na ito po ay binibigyan mo ng kumbaga dapat kung may dalawang kapatid na nag-aaway at isa doon ay panig ka sa kanya at pinapaboran mo siya at binibigyan mo siya ng higit na pagtingin, yan po yung pagtatangi. Ang dapat po ay nasa gitna ka lamang po kung mayroong kapatid na nag-aaway. So, iba po yung konsiderasyon sa favoritism. Ang konsiderasyon ay binibigyan mo lamang siya ng pagkakataon sapagkat may mga bagay po siyang hindi po niya magawa. Minsan may mga taong hindi makatulog sa sahig. Sa papa, gusto ay sa malambot na higaan. Kung ikaw ay nasa malambot na higaan at nakita mo hindi siya makatulog, pwede mong i-consider siya. Kapatid, dito ka na sa malambot na higaan at ako na dyan. Bakit? Kasi nakikita mo hindi siya makatulog dahil naghahanap siya ng malambot na higaan. So, ganun po ang ginawa ng ating Panginoon. Binibigyan niya ang konsiderasyon yung mga taong mahihina. Yung pinagmamalasakit niya po tayo. Nung panahon na tayo ay nagsisimula pa lamang mga Kristiyano, lahat po ng konsiderasyon ay ibinigay ng Diyos sa atin. Doon sa mga ngayon ay mga nagtuturo na ng salita ng Diyos, ngayon ay mga leader na ng simbahan. So kung ngayon po ay mayroong mga bagong Kristiyano, tayo naman po ang magpapadama nito sa kanila. Kaya nga po minsan ay hindi po maintindihan ng iba na akala ay nagtatangi tayo. So binibigyan po natin sila ng konsiderasyon. Inuunawa po natin yung mga bago, atin po silang pinagmamalasakitan. Kaya po minsan ay may mga kapatid na kailangan natin puntahan, kailangan natin pasyalan, sapagkat bago pa lang siya nakadalo ng ating buhay. Ngayon, ang pinapakita po dito sa Philippians ay mga halimbawa ang pinakita ng Panginoon katulad nung kahit siya Diyos, hindi siya nagkumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip po sana itong binitiwan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ang ating Panginoong Diyos ay Diyos, ang kataas-taas ang Diyos, pero namuhay ng isang alipin. Naglingkod siya sa kanyang mga alagad. Dinuhugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad. Pinapakain sila. Tinuturuan sila. Yan po ang ipinakita ng Diyos. Bagamat siya Diyos, hindi siya nagpipilit na maging kapantay ng Diyos. Ibig sabihin, kapag ikaw ay isang leader ng lokal na simbahan o ano pang simbahan na malalaki, dapat po ay ipagmalasakit natin ang kapakanan ng mga kapatid. Lagi po natin silang i-considera kung paano sila magiging malakas,
kung paano sila po magiging maayos yung kanilang relasyon sa Panginoon, kung paano silang lalago, kung paano silang maging mainam ang kanilang pananampalataya. Katulad ng ating Panginoon. Siya'y Diyos, namuhay ng isang alipin, naglingkod sa pinakamababang posisyon, naghuhugas ng mga paa ng kanyang mga alagad. Tayo nga po minsan pupuntahan lang sa kapatiran, hindi po natin mapuntahan. Dalawin lang natin sa kapatiran at turuan sa ikalalakas niya, palalahanan siya. Minsan po hindi po natin nagagawa po. Yung konsiderasyon po para po sa ikalalago niya at ikatitibay ng kanyang pananampalataya. Siya'y nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa Diyos. Sa pagiging masunurin ng Panginoon hanggang kamatayan. Hindi lamang po, gagawin ko po ito. Pero pagdating sa kamatayan, hindi ko na gagawin yan kasi buhay na nakataya dyan. Hindi po ganun ang ginawa ng Panginoon. Naging masunurin siya hanggang kamatayan. Kung hindi po ginawa ng Panginoon yun, wala po sa atin na maliligtas. Kung bagamat hindi po gagawin ng Panginoon yun, binibigyan lamang po natin ng balanse. Kung ang Diyos ay hindi gagawin yun, hindi po tayo maliligtas. Pero ang sinasabi ng Biblia, naging masunurin siya hanggang kamatayan bilang konsiderasyon sa atin. Kinukonsidera niya maraming buhay na mapapahamak, maraming buhay ang mapaparusahan at mahatulan. Pero ang ating Panginoon, naging masunurin hanggang kamatayan. Nagpakumbaba. Kaya ang ginawa ng Diyos Ama sa Kanya, anong ginawa? Ito sabi, ano pat ang lahat ng nilalang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maniniklod at sasamba sa Kanya. Maging ang mga anghel nasa langit, maliban po sa Diyos Ama, maliban po sa Diyos Ama. Lahat ng mga anghel, kapangyarihan, ang puwersa ng kalangitan, ay maniniklod, nasa ilalim ng lupa, nasa langit, nasa ilalim ng lupa, ay maniniklod at sasamba sa Kanya. Sapagkat pinakita ni Jesus ang kanyang malaking konsiderasyon, kaya po, malaking pagmamalasakit sa ating mga nilalang. Kaya ganun na lamang po ang binigay ng Diyos sa Kanya. Ang lahat ay magsasabi, sabi doon, maniniklod at sasamba sa Kanya at ipahayag ng lahat na si Jesus, si Kristo ang Panginoon sa ikararangan ng Diyos. Maging ikaw man ay hari, maging mga hari, maging mga may impluwensyang tao, maging ating presidente, maging ang presidente ng ibang bansa. Sabi dyan, ang lahat ay maniniklod sa ating Panginoon. Kaya kung ikaw po, yung iba po ay mga religious leader na hindi kinikilala si Jesus Kristo bilang Panginoon. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Dahil sa konsiderasyon, dahil sa kanyang pagmamalasakit sa mga taong makasalanan na mapapahamak, ang ginawa ng Diyos, ibinigay sa Kanya ang buong kapangyarihan at ang lahat daw ng mga nilalang ay magsasabi si Jesus ang Panginoon sa ikararangan ng Diyos. Maniniklohod. Ang bawat dila ay magsasabi na si Jesus ang Diyos, Panginoon, para sa karangalan. Kung makikita niyo po dyan, pag pinarangalan mo si Jesus, pinararangalan mo ang Ama. Siya'y kararangal ng Ama. Kung hindi mo kikilalanin si Jesus, hindi mo kinikilala. May bahagi sa John sa aklat ng buhay. Nang sino man tumatanggap sa akin, sabi ni Jesus, ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang sino man nagtatakwil sa akin, ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Maging ang mga Kristiyano ng panahon ng mga apostol, kapag sila ay sinusugo ng ating Panginoon, bigyan sila ng kapangyarihan ng Diyos. Nang sino man tumatanggap sa kanila, ay tumatanggap kay Jesus at tumatanggap sa
Ang sino man magtatakil sa mga alagad na nangangaral ng salita ng Diyos ay tinatakil si Jesus at tinatakil ako. Bakit po? Kasi po representative niya yung mga tao. Kaya nga po makikita natin mga kapatid, yung pagmamalasakit ng Diyos na ipinakita niya sa pamamagitan ng pagsunod ng ating Panginoon hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan. Minsan yung mga Kristiyano, tayo mga Kristiyano, tayo po kasama po ako. Ang pagsunod natin sa Panginoon ay hindi na sa mga gandang bagay. Susunod ako sa Panginoon kapag ako ay i-bless niya. Susunod ako sa Panginoon kapag ang lahat ng pamilya ko ay kanyang iingatan. May kondisyon. Susunod ako sa Panginoon. Ganito, ganyan. Etc. Sabi, sumunod ang Panginoon Jesus hanggang kamatay. Hindi ko sabihin na nakamatay. Yes. Hanggang kamatayan. Sapagkat ang pagsunod sa Diyos ay hindi lamang po sa magandang bagay. Maging ikaw ay mahirapan, kailangan mo sundin naman hanggang kamatayan. Sabi nga ni Apostol Pablo, sa mabuhay o sa mamatay. Para sa akin si Jesus ang buhay at ang kamatayan ay pakinabang. Ang lahat po ng mga alagad ng Panginoon, sila po ay sumunod hanggang kamatayan. Hindi po nila itinakwil o dininay ang Panginoon. Pagkus, ipinakita nila ang kanilang pag-ibig sa Panginoon. Tulad ng pag-ibig na ipinakita ng Diyos sa atin. At patuloy po tayong iniibig ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita na sinasabi sa atin at ipinapaalala upang hindi po natin makalimutan. Hindi lamang po. Salamat po mga kapatid, kayo po yung manalangin. Salamat po Panginoon sa iyong mga salita. Ang iyong salita ay mapapagtiwalaan po namin. Kami ay tumulad sa halimbawang pinakita na amin. Salamat po Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus.